Meron tayong dadaanan dito na checkpoint. Kung natin yung camera natin, kung ano yung mga chine-check nila. Tingnan na natin. Checkpoint. Motorcycle, ibang linya. Ormoc ito, Ormoc. Able lang siya, glisod naman ko. Naka-antis ko. Madagi ka, sir? Kaya sa tugas. Updated eh? Hmm? Updated? Hmm? Bakasyonista ko sir, gigam ko Manila. Balikod ka? Soroy lang ko di. Soroy lang ko diri sa ako sa landing. Mga July pa kong balik. Sa kabuan pa ka pinambakasyon. Bande, so soroy, tagang mga soroyan na rin. Oo. Hindi pang pa, bakasyon. Nag-vlog ginagmay ba. Lager sir, palagan di ay. Vlogger lang. Mga biyahe ra pud nako ako gi-vlog pod. Kanang mga kuan ra ba? Long distance nga ride ba. Pero normal nga kuan dili. Para kanang mga biyahe ra ba. Mga lagyo. Mga duro driver, so mo na. Soroy. Oo, kanang mga diversion mo na akong i-update ta ba kanang may manguli makakita sad sa kuan ba. Update. Gi Man ako dito, sir. Nakakuan ako. Asa man? Thank you. Okay, mabait yung ating mga kapulisan dyan sa entrance ng Ormoc City, no, sa checkpoint. Huwag kayong mag-alala dyan dahil so far ngayon ko lang binidyo, no, pero lagi na ako nadaan dyan. Syempre kahit na sa dami kasi dumadaan dyan, di naman tayo matatandaan ng mga yan. Siguro yung ibang nag-check sa akin minsan na pinapagaw na ako dyan, natatandaan siguro ako, pero huwag po tayong ano lang tayo, sumunod lang po tayo, updated dapat, lisensya, rehistro, dahil yun ang laging tinatanong nila. And then di ko alam kung allow dito magchinelas kasi may nakikita akong nakachinelas talaga. Basta may helmet yata okay na, kasi nakikita ko dito naka t-shirt lang, meron naka short. I think basta updated ka license, and then taong nito naka helmet ka okay na. Tsaka mga taga rito naman, kung makita mo naman magpatakbo, talagang safe na safe talaga. Merong iba siguro mga dayo lang din na sanay sa mga mabilisang biyahe, pero kung taga rito lang, pag makita mo naka short, normal lang yung takbo nila, as in 40 ganun, 30.
50 siguro meron. Kagaya nito, oh, kuya. Tsaka nandyan sila sa shoulder lane, kaya siguro kaya pinapayagan yung dahil pag taga rito ay hindi naman nabibilis yung karamihan dito magmotor. Ganito ni kuya, ba't nakatagilid ka nakaupo? Nakatagilid si kuya nakaupo. Nandito lahat ng puwet niya sa kaliwa. Kala maka-style niya yung umupo. Baka long ride yon galing sa malayong lugar. At napagod na yung wet poo. So, yun lang no, yun yung checkpoint nila na talagang lahat pinapahinto, walang pinipili. Salute kay ating idol na si former Colonel Busita, ang ating congressman, representative ng mga riders. Sir, last mong talagang pumatak sa mga utak ng mga nagche-checkpoint ngayon. I don't know kung lahat yung lahat sine-check talaga, pati 4 wheels. Napapansin ko dyan, sobrang haba ng pila dyan kapag hapon. Umuwi ako minsan, galing ako sa kapatid ko. Haba, as in haba. Yung papasok lang yata, yung papasok, pero yung palabas, hindi na nila chine-check. Kasi nga naman, na-check na nila lahat ng mga pumapasok, no? So, wala nang dahilan para mag-check ka pa palabas. Maganda yung nila, ganyan. Gusto ko yung ganyan. Yung mga naka 4 wheels dyan, wag naman kayo mabuisit, natural lang po yan. Dahil safety ng Ormoc City ang pinaprioritize nila, no? Sana makisama tayo. At sa mga chine-checkpoint naman, pag nalapit na kayo dyan sa daan na yan, mag-i-ready nyo na yung para hindi naman magtagal. O kaya tumabi muna kayo. Kagaya ng ginawa ko, tumabi muna ako para hindi naman maabala yung naka-ready na yung ipapakita nila. Kagaya ko, nakamotor ako. Tumabi muna ako. Siyempre, hindi ko pwedeng ilabas lagi yung ko dito kasi umuulan dito Laging umuulan ngayon. Mamaya hindi unexpected ang mga ulan dito dahil tabing dagat nga ito. Unexpected yung mga ulan dito, tabing dagat, and then malapit lang din yung bundok. Kaya minsan may isolated na rain ang hindi inaasahan, no? Kaya hindi ko nilalabas yung nasa jacket ko, waterproof naman yung jacket ko. Yung ko nilalagay kasi pag umulan, hindi na ako tatabi pa para ilagay sa kung saan-saan. So sa mga naka 4 wheels, paki-ready ng mga papers ninyo para naman hindi mahaba yung pila. No. Maging na rin tayo para sa lahat naman yun. Kasi kung tsaka pa kayo maglalabas na andun na kayo sa mismong tapat nung mag-check, di ba? Abala pa, tagalan pa. Muntalang kung meron naman kayong bakanting lagayan dyan sa kabilang upuan, ilapag nyo na lang doon, ready nyo na lahat, ID nyo, license ID, tsaka yung registro, na yun. Mabilisan lang naman ang pag-check nila, titingnan lang naman kung updated o hindi. Pagkatapos nilang i-check, tatanungin ka lang naman kung saan ka galing, and then purpose mo, sabihin mo na para hindi ka na tanungin pa. No, mas maganda kung banggitin mo na kung bakit ka pumunta ng Ormoc para wala na silang doubt na magtanong pa ng ibang tanong. Dahil alam mo yan sila, meron yung tinatawag na psycho check na itatanong kanila na if there's something on you, magkakamali ka ng sagot at
medyo hindi pangkaraniwan sa kanila, ang pakiramdam nila, pwede kang gawan pa ng mga ibang checking, no? Samantalang kung prepared ka, honest ka, sabihin mo lahat kung anong purpose mo. Kung hindi ka payagan, hindi bumalik ka na lang. Kung hindi naman talaga karapat dapat na payagan ka, di ba? So ganun lang, may nakain ako, hindi ko alam kung ano to, umalsik sa bunganga ko. Parang balahibo ng aking sa mic, tawag nito. Label. Yung nakaraan to kasi nasira, nahugot. Sira yung lapel ko. Ito yata yung tira. Pag nagsasalita ko, pumasok sa bunganga ko So ito na yung Ormoc City, no? Sa mga hindi pa masyadong pamilyar. Dito ako sa diversion nila. Ang diversion nila medyo marami pa rin sasakyan dahil hindi naman talaga special na diversion yon. Dahil lahat ng mga nasa city lumalabas din doon. Papunta akong airport. Ito yung papuntang daan ng airport. Sa Libertad ako dumadaan. Kasi maraming daanan ang papuntang airport. May dalawang lusutan, no? Pero ang aking kapatid na pupuntahan ay banda rito sa may Libertad ang daan. So doon ako dadaan. Bibili na rin ako ng tinapay, pasalubong sa mga bata, ang aking mga pamangkin, ang mga gwapings, gwapas. Ay, wala pala yung girl nila. Nandun nga pala sa lang tita. So ang Ormoc ay I think pangalawa to sa pinakamalaking city sa buong Leyte, no? Ang number 1 yata is Tacloban. Noon pa naman yan number 1 talaga ang Tacloban. Yan talaga ang pinakamalaki. Parang capital ng Leyte yan. And next itong Ormoc. At ang pangatlo ay ang Baybay. Baybay City, which is Tagaron ako. Sasakupan kami ng Baybay. Yan, papuntang Tacloban sa kanan, at dito tayo sa kaliwa papuntang Libertad. Ito muna tayo dito at bibili tayo ng chinaps pa tayo sa baba. Meron ditong bilihan kasi maraming bumibili doon. Dito tayo sa kabila. Ating besbulungan ng mga tinapay ang ating kulang sila doon ng panganay. Nandito ay ang punso at saka pangalawa at ang kambal. So bili muna tayo ng tinapay. Okay. Ganda ng ganda ng
mga bundok na nakapaligid sa Ormoc ko. Papunta ako sa city, galing ako sa airport. Ito yung way na galikan ng Tacloban papuntang sentro ng city. Actually sakop na ito ng city, ng sentro. Papasyal lang ako dun naman sa isa kong kapatid na nandun ngayon sa fire station ng Ormoc. Medyo hindi ko kabisado, kaya nakamapa ako kasi may mga one way dito. Ano pa naman yung mga ano dito, enforcer, laging present, kaya konting ingat tayo dito na hindi magkamali. I'm using map kasi okay, itong pakanan dito ko pumasok papuntang Libertad. Ini naman ay papunta akong, wait lang, para bumalik ako okay, meron siyang itinurong, wait lang kasi may mga shortcut dito. Yan ang sinasabi ko sa inyo hindi ko kabisado ang Ormoc. Okay? Bihira lang naman kasi ako napunta rito, kaya taga rito ako. Okay? Try to understand. Gusto ko rito sa may kaysa city, kaysa sentro. Maraming tricycle dito kasi hindi gaano, tsaka walang cross. Maraming crossing doon, dito wala. Meron pero hindi siya, walang stoplight. Ika nga, parang wala rin namang stoplight doon kahit sa sentro. Parang antayan lang. Kakaliwa ko rito, nandito na ako sa may, okay, ito yung Port of Ormoc. Tabing dagat po tayo. Let's see kung kaganda ng dagat dito. Tabi tayo ng konti. Lapit ang lapit. Ang lapit high tide siguro, baka high tide. Ayun may namimingwit. May namimingwit dito sa malapit na piyesta rito, 29 yata. Masaya na dito every night, kasi dito alam ko 1 month yata mayroon ng mga mga dito, mga party or punong-puno na yung mga plaza rito pagkagabi.
Masarap pumasyal dito pagkagabi kung mahilig ka sa mga maraming tao, ganun. Daming mga kain dito sa tabing dagat. Yan, natatandaan nyo, ito yung nilubog ng tawag na to. Kung nung year yun, napakatagal na nun. High school pa yata ako nun. Nung 1990 yata to. 1990, 1991 na may nangyari dito. Ang daming namatay. Talagang mas na yung paglibing ng mga tao rito. Research nyo na lang, Ormoc City. Nasa sentro na tayo. Andito banda yung sakayan ng papuntang Cebu. Andito sa may right side natin. Diretso tayo kasi pupunta ako dun sa may So pumasyal sa plaza kung anong meron. Parang merong happenings. Kanan tayo dito. At dadalaw lang tayo sa aking mga batos. Mga batos. Ngit, anak ko. Okay na. Dito na ko gikan. Gani na ra ko dito buntag. Oh. Oh, ngani mo tanan lagi dire. O may tao dito, inagi mo ko dito. Si Kuan Raman. Ay, nagtuon. Kana gyud. Mga 1-2 pa siguro.
Ha, 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 ha.